Wala tayong mapro-provide na any kind of professionals kung walang teachers na nagtuturo sa atin. Marami talagang kulang sa education ng Pilipinas. Financial status ng mga student, di ba? Isa din yun sa mga humahad lang sa mga pangarap ng mga student. We Filipinos is meron tayong heart to give back to our parents eh. Even though hindi mo responsibility, pero wala ka dito sa mundo kung wala yung mga parents mo, di ba? Hi guys, today we are here with Bossing. Pakilala ka? I'm Ray Mark. What do you do for a living? Currently, I'm studying. College ka na. Yes, At ano ba ginawa mo na course ngayon? Edok. Nagtuturo ka ng mga estudyante, right? Dream mo ba talaga maging teacher or napilitan ka lang na school or environment or sinabihan ka ng parents mo na maging teacher? Or ikaw ba talaga yung may gusto? Walang pumilit na maging teacher. Yung parents nila yung nag-decide sa course nila kaya yun yung pinili nila eh. Ganun ka rin ba? Hindi. So gusto mo yung course na pinili mo? Ah. Your dream is to be a teacher. Yes, to be an educator. Ano yung pwede mong sabihin sa mga na kinuha nila yung course nila sa college kasi sinabi ng parents nila na yun yung piliin nila? Pwede mo namang sunodin yung gusto nila. Pero kung hindi ka happy dun sa ginagawa mo, Kasi yung iba parang napilitan lang sa course nila kasi paano ka sinabi ng magiging parents nila. productive dun sa course mo or kung sa Kung hindi ka masaya, future diba? career mo kung hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Ganun kasi yung Filipino culture kasi dito sa Pilipinas. Kung ano yung dapat sabihin ng parents, doon yung dapat sundin. Kasi parents knows all the best for you. Sa ngayong panahon na to, actually yung mga student ngayon is o yung mga kumukuha ng course ngayon na yun talaga yung gusto nila. Walang pumilit sa kanila. Paano mo naman nalaman? Maraming kakilala. Actually, yung mga kaklase ko. Kasi ako, marami yung kakilala na pinili nila yung course nila because of sinabi ng parents nila eh. Ang gawin ba dapat nila is stop na yung course then piliin nila yung kung saan sila masaya na course? Depende sa kanila. Kung alam na nila kung ano yung mga gusto nila sa buhay. Siguro sinunod lang nila yung gusto ng parents nila Kasi hindi pa nila alam. Oo, hindi pa nila alam kung saan diba? sila patungo. Kasi wala namang magulang na gusto niya na hindi maging maganda yung kinabukasan ng anak niya, di ba? Before kasi, dapat sundin mo talaga yung magulang mo kasi when it comes to needs, when it comes to... Nakadepende ka pa rin sa kanila. Oo, di ba? Yung hihingi ka, sa magulang ka humihingi ng allowance mo, sila yung may mas authority. Ganun ba dapat? Di ba nga sabi nila is may mga parents na ginagawa nilang investment yung mga anak nila for the Ganun ang future din culture nila. yun eh. Pero may mga magulang din na mas karamihan sa mga magulang, iniisip din nila yung kapanganan ng anak nila. Gusto rin naman nila na maging maganda yung kinabukasan ng anak nila. Pero ang advice namin sa inyo, as much as you can, explain mo sa magulang mo kung bakit yun yung gusto mong course. And then kapag alam naman nila na benefits siya sa'yo, yung course na pinili mo is magiging maganda yung kinabukasan mo dyan sa course na yun. Kapag maintindihan ng magulang mo yan, mag-a-approve naman sila eh. Kailangan explain mo talaga sa parents mo kung ano yung gusto mo. Kasi mas magandang pumili at mag-aral sa isang course na gusto mo. Kasi nga 'di ba pag kunyari na graduate ka na dun sa course mo, hindi mo rin na siya na pursue. Sayang, di ba? Sayang yung time. Yung years. Anyways, ikaw teacher ka ngayon, di ba? Teacher ka ngayon. So, Magiging ano yung teacher. vision mo in the future na magiging contribution mo sa Pilipinas? Successful lang isang bata because merong teacher na nagturo sa kanya nung bata siya. Tinatanong mo yung magiging contribution Contribution mo ko dito ba? sa Pilipinas. Ano ba yung magiging Oo. contribution ko sa teacher, sa mga student? Patayo ka ba ng school para magturo ka ng mas maganda? Pwede kung marami tayong budget. Budget. Pero as much as possible, 'di ba? Ano ba yung pwede nating i-contribute sa mga student natin or sa mga future na student ng Pilipinas? Ano ba yung mga kulang? Yun yung susolusyonan eh. Naniniwala ka din ba na marami pang kulang? That's why hindi pa nag-grow, hindi pa nag-improve. 10 years ago, ganun pa rin, wala pa rin nagbabago ngayon. Marami talagang kulang sa education ng Pilipinas. Siyempre, i-consider din natin yung financial status ng mga student, di ba? Oo, Isa din sabagay. yun sa mga humahad lang sa mga pangarap ng mga Yan. student o yung mga batang Hindi future sila na nakapag-aral kasi because of finances, di ba? Yes. Walang capability sila na magpumunta sa isang school kasi ang layo and pati yung mga projects, di ba? Mga needs sa school. Pag naging teacher ka, mapapangako mo ba na malaki ang magiging contribution mo? Yun yung tanong mo yun. Oo, dapat confidence ka dapat. So, eto, pag-asa ng bayan, pare. Teacher, magiging teacher next year. Yeah. At mayroon tayong isang kasama dito. Kumukuha din ng, pakilala ka dito, boss.
Ito naman, ginawa mo. Bachelor of Science in Criminology. Criminology. I am now currently studying at Pangasinan State University, Binmali Campus. Police? Police ang police, di ba? Criminology, With criminology, nag-aaral ka pa rin bago ka maging isang ganap na police. Ano naman ang contribution ng police? Bilang student ka pa lang. In the future, magiging police ka lang din, di ba? Ano yung magiging contribution mo naman sa Pilipinas? Imagine natin kung walang mga police na nagme-maintain ng... Nakamute ba or okay lang? Hindi, sige, tuloy-tuloy. Imagine kung wala pong police na nagme-maintain ng mga seguridad na Oo. sa ating kapaligiran, di ba? Mahalaga It's yan. so chaotic naman, di ba? Oo. Kasi hindi rin maganda na walang nagbabantay kasi marami na ngayong gumagawa ng hindi maganda nagtitake advantage sa mga tao. Crime rates in the Philippines is now rising, so kailangan natin ng mga police Isa sa mga hindi, matitino. dahilan bakit hindi nag-grow ang Pilipinas because Yes. of, di ba, krimen din. Especially- Dami nalulugi ng mga business. Yes, ito yung because- pinakakon ngayon sa Pilipinas. Ano. Hindi, ito nga yung pangit ngayon sa status ng Pilipinas when it terms about talking police officers, di ba? Pag iniisip kasi ng mga tao ngayon or pinag-usapan ng mga tao ngayon, ang police is mga korap, ganun, nangungutong, yan. pangit ng ugali, inaabuso ko, above the law, ganun po kasi yung Yung pangit image na ngayon nila eh. sa sa community ng mga police officers ngayon eh. Kaya ang pinakamaganda kasing gawin ng Actually, yung as a pinakamalaga criminology student ngayon. yung role nila, ang laki pala Oo. na contribution nila sa Yes, Pilipinas. malaking contribution ngayon ng police. So, as a criminology student, ako pinag-aaral ako personally ng mamamayang Pilipino kasi libre po ang education ko. Ched, di ba? Ched, to my fellow student out there, Scholar, kung pare. hindi nyo alam kung bakit kayo nakapag-aral ngayon ng libre is because of taxes of our fellow Filipinos. Kagaya ng mga teachers, yung mga yan, mga taxes nila. So, Ched ka rin, may scholar ka din ba? Yes. pagbutin natin mag-aral as free tuition. Kasi hindi kasi ako sa Nasa free Ched tuition nag- school tayo. Sorry. Mas mahalaga ba ang police kaysa teacher ba? Both. Oh, bakit? Actually, for me, wala tayong mapro-provide na any kind of, klase ng professionals kung walang teachers na nagtuturo sa atin. Siguro nga, criminology yung mga natapos ng mga instructors ko, pero ang naging kwan nila sa buhay is naging teacher sila. So, it is counted pa rin na teacher sila. So, teachers in our society, malaki yung ginagampanan nilang role para sa ating bansa, sa ating country. Bilang student pa lang ng criminology, ano yung mga pwede mong, kahit hindi ka pa police, ano yung pwede mong gawin as a student na as a kabataan pa lang kapag student, kabataan, and sabi nila kabataan ng pag-asa ng bayan. Naniniwala ka ba dun, pare? Siyempre naniniwala ko ngayon. Pag-usapan natin yung ngayon, yung viral na video about sa galaw-galaw shoutout din sa mga kabataan dyan. diba? Maanong Naning B. ulam. Siyempre may kanya-kanya tayong kasing we have different things that we excel on. Yan. Hindi tayo pare-pares ng kinalakihan eh. Diploma o diskarte. Yan. Bakit naman pipili ka ng isa kung kaya mong pagsabayin both? Actually talaga dapat both sana dapat Dumiskarte apiliin. ka para sa diploma. Yun yung pinakamagandang... Kahit diploma naman Kunyari, ang kunin mo, magdidiskarte ka pa rin para makuha mo yung diploma. yes. Pag nakuha mo na yung diploma mo, kailan mo rin dumiskarte para makakuha ng trabaho mo. Kailangan mo pa rin ng diskarte. Hindi naman kasi applicable sa lahat ng students ngayon or youth yung pagkakaroon ng diskarte eh. Kaya ang masasabi ko as a student na pinag-aaral ng kanilang mga magulang is pagbutihin nating mabuti yung pag-aaral natin. So, si Jose Rizal, pinaka number 1 na sinabi niya, pag-asa talaga ng bayan ng kabataan. pag-asa talaga ng ang susunod na bayan generation ng kasi mga in the youth future, yung mga kabataan ngayon Yes. Wala naman ng iba. sino ba yung mga susunod kasing generation na Ang mangyari na lang dyan, kung magiging accountable ba ang mga kabataan ngayon, mas maging better pa ba, mas maging the best pa ba yung maging generation, or either may stuck sila sa, hindi na sila mag-grow. So, dapat as much as possible, we inspire, we encourage people, we encourage yung mga kabataan na galaw-galaw din, na tama rin naman si Naning B, di ba? Hindi ka lang dapat nagtatanong sa parents mo ng ano yung ulam. Dapat marunong ka rin magluto, di ba? Marunong ka rin magsumigap. Marunong ka rin mag-aral ng mabuti. hindi ka magaling sa diskarte, galingan mo sa diploma. Yan, ganyan. Kung hindi ka magaling sa diploma, hindi mo makuha yung diploma mo, galingan mo sa diskarte. So, Yan, if you can have it in both ways, yan. pick a one way. Pick only Naniniwala one ka ba thing. na makakuha ng diploma ngayon sa pag-aaral? Iba yung kayanin natin yan. First is yung para sa pamilya, and second is Siyempre, isa sa mga reason bakit nag-aaral tayo is because of our parents actually. Yes. Kasi ginagawa Tama ginagawa natin lahat ng mga bagay, yung pag-aaral na yan, sa magiging kinabukasan din naman ng parents natin. Because we Filipinos is meron tayong heart to give back to our parents eh. Actually, magandang traits ng Pilipino eh.
na nag-give back sila sa mga parents nila. Even though hindi mo responsibility na tostosan sila ng mga pangailangan nila, pero wala ka dito sa mundo kung wala yung mga parents mo, di ba? Kung walang parents na nag-guide sa'yo, walang parents na nag-lead sa'yo, walang parents na nag-provide sa'yo, and all of that stuff, wala ka ngayon sa kinaroroonan mo. Talagang i-con natin sa parents natin yung pagtatapos natin, no? Kasi most of my instructors ngayon ang sinasabi sa akin is magtapos ka for your parents. Kasi Yan, no? Kahit ang hindi na laki para sa sarili mo, kahit ang laki ng personal. sakripisyo nila para sa'yo. So, kahit sabihin nilang investment ka ng magulang mo, kahit hindi sabihin yun, dapat mag-give back ka sa Yan. parents mo eh. Kasi sila yung dahilan kung bakit ka nabuhay, sila yung Yan, dahilan kung oo. bakit Anong advice mo naman sa nahirapan na mag-aral? nahirapan mag-aral. Nawala na ng pag-asa, baka hindi na ako magpapatuloy or nakakapagod na mag-aral. Papayo ko lang is gawin mong inspiration yung sacrifices ng parents mo as to maging lakas mo para abutin yung dreams mo sa buhay. Isipin mo yung mga taong nasa paligid mo. Oo. And gawin mo yung mga bagay or gawin mo yung pag-aaral because not just for you, yourself, but for other people, your parents, your friends, and lahat na nagmamahal sa'yo. Make yourself surrounds with people with positive, especially sa Para magkaroon ka ng friends. pag-asa, doon ka sa mga taong may pag-asa. Christian pare. friends, Yan, Christian ganyan. friends. As much as possible, you surround yourself with those people na kung gusto mong magkaroon ng pag-asa sa buhay, na walang ng pag-asa sa buhay, pumunta ka sa mga tao or kaibigan na may pag-asa. Para, Actually, normal kasi talagang magka-breakdown eh. Oh. Ang hindi normal is hindi ka na bumangon or hindi ka na mag-continue. Kailangan And then, magpahinga ka lang. stop ka na Huwag doon, kang oh, mag-stop. move forward lagi. Sabi nga nila, huwag mong tambayan yung problema. Yan, ang problema, hindi yan hinihintuan, dinadaanan yan. Tama, Oo. dinadaanan yan. Huwag mong tambayan. Oo, wag mong tambayan, di ba? As a teacher, na kapag... Future teacher. Kung napapagod na silang gumawa ng mga demo nila. Pero as a student, teacher, di ba nga, kung kinaya ng mga ate at kuya na makagraduate, bakit hindi natin kaya, di ba? So, dapat gawin natin yung motivation. Kasi magkakaiba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kaya, kung nawawalan kayo ng pag-asa, Find motivation, di ba? yes, find Yes. motivation and huwag niyong aalisin yung prayers sa buhay niyo. Kasi kapag walang prayers din, kumbaga isang sasakyan, nawalan ka ng gasolina. Parang kanina, nawalan kami ng gasolina kanina eh. Wala ng gas. That's it. Don't forget to like, share, subscribe. Sana meron kayong natutunan. And Bye-bye. meron kayong natutunan sa dalawang kasama ko dito. Anyway, ano pangalan nyo, boss? Ako si Justin Vino. I'm Brio Martinidad And and I'm Victor Navalta. And see you on the next one. Peace.